Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong pagbasa sa Ebanghelyo ngayon ay karugtong ng pagbasa sa Ebanghelyo kahapon. Kaya nga po mainam na balikan muna natin yung sinundan nito para mas mailagay natin ito sa tamang konteksto. Nauna po rito, kahapon, kung natatandaan po ninyo ay ipinahayag ni Kristo kay Pedro ang kanyang magiging misyon at kung papaano niya mapaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Now, immediately after that, ay yung eksena sa ating mabuting balita na napakinggan kung saan tinanong naman ni Pedro si Kristo kung anong mangyayari kay Juan. Alam po ninyo, mahirap maisip, matunton kung anong motibasyon ni Pedro sa tanong na ito. Kung siya ba ay curious lang kung ano mangyayari kay Juan, kung siya ba ay concern lang kay Juan, o kung siya ay naiinggit kay Juan. Mahirap pong malaman kung ano sa tatlong ito ang motibasyon ni Pedro sa kanyang pagtatanong kay Kristo kung hindi sumagot si Kristo. Si Kristo na nakababasa ng puso at kalooban ng tao, sumagot. At ang sagot niya kay Pedro ay hindi naman, okay, Pedro, curious ka no kung ano mangyayari kay Juan. Pedro, concern ka lang kay Juan, ano? O sige, sabihin ko sa hindi ganon. Hindi ganon ang naging tugon ng Panginoon. Kaya maliwanag na nababasa niya ang kalooban ni Pedro. Hindi concern ang kanyang motibasyon. Hindi curiosity ang kanyang motibasyon. Kundi ano? Inggit. Tingnan po ninyo ang sagot ni Kristo kay Pedro. Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa'yo? In other words, anong pakialam mo? Tindi, di ba? Kasi nga, naiinggit si Pedro. At ayaw yun ni Kristo. Ayaw ng Panginoon, naiinggit tayo. Dahil ubos ang ating panahon sa pagtatanong kung ano mangyayari sa buhay ng may buhay. Samantalang meron tayong sariling buhay. Hindi ko naman po sinasabing wala na tayo ng pakialam sa iba. Pero kung makikialam tayo, yung tutulong tayo, yung magmamalasakit tayo, pero hindi yung makikialam tayo dahil maiinggit lang tayo. Sigurado naman mo ang epekto ng inggit, di ba? Lungkot, galit, tampo sa Diyos, hinanakit, which are very debilitating. Nakapagpapabagal yan, nakapagpapahina yan, nakamamatay din yan. Sabi ko nga kanina, meron din tayong sariling buhay na dapat gumana. Meron tayong mga sariling blessings na dapat i-enjoy natin. At meron tayong sariling mga misyon na dapat natin gampanan. We could be running out of time. Kaya masasayang ang lahat ng ito kung paghiharian ng inggit ang ating kalooban. No wonder ang sabi ni Kristo kay Pedro, sumunod ka sa akin. Na para bang mag-focus ka sa akin at sa misyon na binigay ko sa iyo. Huwag mong pakialaman ang ibang tao. May sariling misyon ka. Imagine po kung hindi ito sinunod ni Pedro. Kung paulit-ulit niya ikukumpara ang kanyang sarili kay Juan. Sige nga, makapag-focus kaya siya? Magawa kaya niya yung mga nagawa niyang maganda para sa ating inang simbahan? Mapanguluhan kaya niya ng maayos ang mga alagad? Makapagpahayag kaya siya ng mabuting balita kung saan-saan? At mamatay rin kaya siya ng may malalim na kagalakan knowing that nagampanan niya ang misyon na sa kanya iniatang? I don't think so. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Ang lahat ay masasayang kung pinagharian ng inggit ang kanyang kalooban. Sa kapagkat ang inggit ay nakapagpipikil, nakapagpapabansot ng growth o pag-unlad ng pagkatao ng isang tao. Lagi na lang kasing tayo magtatanong pag gano'n ng, bakit siya may gano'n, bakit siya ganito, bakit ako ganito. Haubos lang ang ating panahon dahil katulad ng ginawa ni Kristo kay Pedro, hindi naman sasagutin ang ating tanong. Bagkus ay isasabihin din sa atin ng Panginoon, follow me. Focus ka sa akin, focus ka sa sarili mo, focus ka sa misyon na ibinigay ko sa iyo. Sapagkat magkakaiba nga naman talaga ang lahat. We are different from everyone. Iba tayo ng sitwasyon, iba tayo ng pinagdaraanan, iba rin tayo ng mga misyon na dapat nating gampanan. Hindi tayo dapat nagkukumpara ng ating sarili sa iba. Ang tagal na panahon ding kinumpara ko sa ibang aking sarili. Sa mga classmates ko, sa mga kaibigan ko, barkada, schoolmates, pati sa mga kapatid ko. Na sa result, may na mga nangyari sa buhay ko na hindi dapat mangyari. May mga ginawa ako,
hindi ko dapat ginawa. Nandiyan magdamit ako ng mga damit na hindi bagay sa akin. Kahit pinag-ipunan ko pa man. Nandiyan magpilit akong magsayaw kahit di naman kalambutan ng aking katawan. Nandiyan magsikap ako maging magaling na basketball player tulad ng mga kapatid ko. Gayon hindi naman ako talaga gifted na maging athletic at shooter. So gayon, sa mahabang panahon, ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko naman dapat gawin. So maraming nakasayang panahon. Kaya nga, late bloomer ako when it comes to my self-identity. At pati yung mga talents ko, late ko na rin na-discover. As a result din, sa mahabang panahon, meron akong inferiority, napakamahiyain ko, magagalitin, mainggitin, yung pasaway. Ako, talungin niyo po yung mga magulang ko, mga kapatid ko, mga naging classmates ko, lalong-lalo na nung nasa elementary hanggang sa third year high school siguro or mag-e-end na ng fourth year high school. Ibang-iba ako noon sa sino ako ngayon. Ibang-iba. At nag-start ang lahat ng pagbabago ngayon nang mag-focus ako sa kung sino talaga ako at sa misyon na ibinigay talaga sa akin ng Panginoon. Doon lamang ako mas nagkaroon ng direksyon. Doon lamang mas naging kumpiyansa at hindi na naging mainggitin sa iba. So ganun sana. Sabi nga po, kapag tayo naglalakbay, travel light for us to be able to travel far and fast. Ganun din po sa paglalakbay sa ating buhay. Kung gusto nating malayo ang ating marating at maranasan natin kaagad-agad ang mga dapat ay naranasan natin, we travel light. Alisin natin yung mga unnecessary baggages sa kalooban natin. Isa sa mga nangungunang unnecessary baggage, yung pagiging mainggitin. Alisin po natin yan. Iwaksi po natin yan. Sapagkat pababagalin tayo, palulungkutin tayo, hindi tayo mag-enjoy sa ating paglalakbay kapag meron tayo niyan. Huwag po tayo mag-alala. Palagay ko lahat naman po siguro tayo nagiging biktima ng inggit. Huwag lang nating papapasukin sa isip at puso. Huwag nating i-entertainin. Nararamdaman pa lang natin, iwaksin na agad natin sa pamamagitan unang-una ng paniniwala na ang Diyos ay may iba't ibang plano para sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, makapangyarihan siya. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Salamat, Panginoon. Sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam mo ang pinagdaanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, manuot nawa sa isip at puso ko na ako'y anak mo, na ako'y mahal mo, na kung nabibless man ang ibang tao sa paningin ko, ganun din naman, ibibless mo rin ako. At iba't iba ng biyayang pinagkakaloob sa bawat tao. Tulungan mo ako, Panginoon, na matanggap ito at paniwalaan ito sapagkat may mga pagkakataong naiinggit talaga ako at naitatanong ko sa iyo kung ako ba ay naalala mo pa, kung ako ba ay mahal mo pa, kung may mangyayari pa ba sa buhay ko na maganda. Panginoon, tulungan mo po akong maiwaksi ang inggit ko sa iba at mas maniwala
sa pagmamahal mo sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hindi tayo maubusan ng biyaya. May nakahanda. May nakaamba ng biyaya. Maniwala ka. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat ang Diyos sa kaniyang mga pangako sa atin. Patas ang Diyos, makatarungan ang Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Kaya sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. At hindi mo rin naman alam ang pinagdaraanan o pagdaraanan ng mga iniisip mong mas pinagpala kaya sa iyo. Walang mas pinagpala. Lahat tayo may sapat-sapat na biyaya ayon sa ating kakayanan, ayon sa ating pangangailangan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kainggitan ng meron sa iba na wala ka, sapagkat kung kailangan mo yun, dapat meron ka rin noon. Kung hindi sa'yo, ibinibigay ng Panginoon, hindi mo kailangan yun. May iba kang kailangan. At yun ay alam, ibibigay ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.